Attorney, ano po ang masasabi ninyo? Malinis na raw ang 2026 budget. Alam niyo, nasasanay na tayo sa mga ganyang klaseng salita, ano? Uh, of course, it, we always end up disappointed. May mga may mga oversell eh. In the same way na na-oversell, let's say yung ICI, investigations into corruption, oversell din pinakamalinis na budget like ever. Paano namin alam? Diba? A lot of things had been conducted, a lot of naririnig natin yung mga requests ng additional budget, requests to return to BICAM, dumating si Sec Vince dun sa BICAM, highly unusual under any circumstance for an executive official to attend the bicameral conference committee. Kakaiba. So I think that the president here is, alam niyo yung sinabi ni Shakespeare, he doth protest too much. Masyado niyang ino-oversell, which leads us to suspect that that's not going to be the case. Besides, people don't trust the president anymore. So why should we believe when he says na ito yung pinakamalinis na budget ever? Opo, at sabi po ni Senadora Amy Marcos, marami daw po doon na mga foreign assisted project ang Yes, pinagbabawas po. Naalala ko lang po 2025 SONA. Ang sabi ng correct. Pangulong Duterte, Pangulong Marcos Jr. na kung ano yung NEP nila, kung ano yung programa ng gobyerno, yun dapat ang lalabas, no? Kung hindi daw ganun ang lalabas, mare-reenact, no? Napansin natin, marami po ang original biglang tumaas. So hindi na ito pareha doon sa kanilang NEP po, attorney. At meron naman pong mga foreign assisted project na mga key projects na binawasan po ng husto at napunta doon sa mga unprogram. Na alam naman natin pag unprogram, kumbaga pag may sobra ka lang na pera, halos taon-taon po, lagi po tayong deficit. Paano tayo nagkakasobra, attorney? Actually, may iba pang rules dyan sa unprogrammed appropriations ha. Kinukuha yan dun sa uncollected taxes. Pero uncollected kumbaga new taxes, tapos iko-collecta nyo that year. Hindi naman tayo nag-impose ng mga bagong taxes. So, saan nanggagaling yung unprogrammed appropriations? Normally nga yan is, katulad po dati ng DAP at saka PDAF, na i-defund mo yung ibang mga proyekto para ma-channel into something else. So dun sa dating administrasyon na iyon, particularly in the Aquino administration, naaalala natin na magdi-defund o i-declare na inactive ang isang proyekto, tapos yung pera na yon ita-transfer sa ibang department for a completely different project. Sinabi ng Korte Suprema, bawal yon. So in 2013, sabi ng Korte Suprema, bawal yung mga pork na yan. Pero dito, after all the bad publicity ng pork na nga yan, na ganyan, and then after claiming na ito, maganda na yung budget, maayos na yan, makikita natin na ang daming pork. So, alam natin na pork yan. Kapag mayroong NEP, tapos meron tayong dinagdag, then alam natin these are insertions of some kind. So kanya-kanya yan, para-paraan yan. So in this budget, nakita natin twice the original amount yung farm to market roads. Sabi nga ng iba, farm to mansion roads. So yung mga ganyan, again, it puts us on our guard and highly suspicious kapag dinadagdagan natin yung NEP. Now, the other thing also is that it is unconstitutional. Kasi ang nakalagay dun sa saligang batas, hindi pwedeng dagdagan kung ano yung nasa NEP. And this was a safeguard that's imposed by the Constitution. Ewan ko kung bakit against the Constitution. So tama po kayo doon. Opo. And kung pagbabasehan natin po, yung mga naging separate opinion, kasi parang ang nakatutok yung last decision sa PhilHealth is yung sa PhilHealth nga, no, doon sa budget. Nakikita mo ba na parang ganito rin yung kanilang ginawa sa 2026 budget, at kung pagbabasehan yung mga puna nung mga associate justices,
maaari bang questionin din itong 2026 budget? for adjudication kung ipasa itong 2026 budget and it is still pork laden nga. Kasi nga, o gumawa ng mga proyekto that are not within the NEP, sinisingit siya. These are insertions, but whatever you call it, PDAF, uh, PDAF, Countrywide Development Fund, or insertions, allocables, etc., they all amount to pork and unconstitutional na siya. So tingin ko sakto yan. It's a lawsuit waiting to happen. Pwede pa bang irason na hindi namin alam, wala kaming ano dyan, sasabihin ng taga Kongreso na, oy, wala kaming ano dyan, kumbaga hands off kami i-implement ng batas, pero considering meron ng mga ganitong klase ng desisyon and yet meron pa ring pag-aproba, kumbaga maaari pa ba yang maging palusot ng mga nasa posisyon ngayon, attorney? Actually, yung mga ganyan, the unconstitutional or attended with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. So it doesn't matter whether aware sila or unaware, the decision to pass this particular budget with the assent and cooperation of the executive, ang gagawin ng Korte Suprema, i-overturn yung decision na yon. And that decision was to pass that budget. Ibig sabihin, i-declare nila na unconstitutional yung budget or certain items within that budget will be declared unconstitutional. Nagmamatter yung wala kaming kinalaman dyan kapag criminal yung kaso. So let's say kasuhan natin yung mga mambabatas for kung we catch them now with their hand in the cookie jar, tumatanggap na sila o nakatanggap sila ng ng kickbacks or whatever from particular projects funded by the 2026 budget. Yun, magmamatter na hindi ko alam. That could be a defense. It's not a very good one. So yung mga ganyan, doon na lang sa criminal cases papasok. In the civil case for certiorari, it will not matter. Opo, ma'am, on other topics naman, ito malapit to sa bitukan ng mga Pilipino at lalo na ng mga negosyante. Ano tingin niyo doon, ma'am, sa pinakamababa na halaga ng piso kontra dolyar? Bumagsak 59.35. The latest po, ma'am, record-breaking for the past time. Anong tingin mo doon? It means hindi inaasikaso ang economic fundamentals natin despite what the president actually says. Plus, it is also an indication of a loss of confidence. Mababa, wala tayong investors, hindi lumalakas ang piso natin. So now, it takes more pesos on our part in order to import. Ang lakas natin mag-import ng pagkain. Ang repercussions nito is that what we used to be able to buy at a certain price will now be more expensive, particularly if we're talking about imports. Yun na nga ang Pilipinas, despite being an agricultural country, very dependent on food imports. And the reason very dependent tayo ng food imports is because hindi natutulungan yung local production natin ng pagkain, local agriculture, and so on. Hindi naaayos yung sistema. And itong failure na ayusin yung sistema is now resulting in all these high prices. Pati yung mga solusyon natin nagiging problema. The solution to high production costs ng ating agricultural products dito is importation. But with this weak peso, yung importation na yon nagiging problema pa on top of hindi na siya nagiging avenue for a solution. So, ang magsasabi lang natin dito is that if they want, kumbaga, kung may intention sila, natulungan pa ang mga mamamayan natin, the time to have done it was yesterday. Hindi pa rin sila gumagalaw. Wala tayong nakikita mga proyekto, bagong polisiya, or even a more efficient execution of the law, such as yung pagbabantay sa smuggling, pagbabantay dun sa mga sa allegations. Kumbaga, dapat imbestigahan yung allegation ni Saldico, kung hindi po ako nagkakamali, na ang lakas ng parang binabayad ng mga importers to a certain person in Malacanang.
para dun sa privilege nila of being able to import food. Pero dahil ang laki-laki ng hinihingi sa kanila, pinapasa nila ito dun sa consumer, which results in higher prices of food, whether locally produced or imported. So in the end, di ba, kumbaga, it is within the power of the president na ayusin itong problema ito para kahit paano, in spite of worldwide issues economically, kahit paano sa Pilipinas, mamitigate natin yung problema. Yung kahinaan ng peso, mamitigate natin yung effects, yung taas ng presyo ng lahat ng goods dito sa Pilipinas, mamitigate natin, lalong-lalo na pagdating sa importations. But we do not see the president doing that. So far, all we see the president doing is, alam niyo yung parang nagpapatay sunog, pero ang ginagamit niyang pangpatay ay pamaypay. Kasi tignan ninyo yung solution niya. The cleanest budget ever, wala naman siyang tinanggal sa pork. Pangako ng 20 pesos na bigas, wala tayong nakitang real work being done. So, yung kahinaan ng peso sa dolyar, it's only going to get worse. And ito ba'y makakatulong para mapaangat po ang trust rating ng presidente? Ma'am, -3. Right now, ang problema kasi dun sa yung problema when it is trust, pag nawawala yung trust, ang tagal mong bawiin yan. Kasi, paano mo ba, the loss of trust ay accumulation yan ng iba't ibang mga action on the part of the president or on the executive. Yung the taking of Rodrigo Duterte, paano mo i-restore yung trust? Paano tayo maniniwala sa isang presidenteng nangako na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC pero tinurn over niya si Rodrigo Duterte doon? Paano tayo maniniwala sa Pangulo na nangako ng 20 pesos na bigas? Pero sinasubsidize natin, kaya nakakabenta sila ng 20 pesos na bigas pero heavily subsidized, meaning tayo pa rin ang nagbabayad kung bakit naging 20 pesos yon. And it's only offered to a few people. It doesn't really make a difference in the prices ng ibang binibenta na bigas. O paano tayo magtitiwala sa isang Pangulo na nagyabang ng 5,500 flood control projects? Pero as it turns out, yung mga proyekto na yon are mere fronts para dun sa korupsyon ng ilang mga kasama niya sa kanyang administrasyon. So, it's going to take a miracle para tumaas yung trust ratings niya. On the approval ratings, it's possible na pagalawin yung baso dyan. Pero, he has to be working on it. Nasaan ang mga polisiya para mapababa yung presyo ng pagkain? Nasaan yung mga polisiya para ma-improve ang peace and order situation? Kasi peace and order is directly related to economic recovery. Ano naman ang ginagawa niya to control corruption para yung pera na ginagastos ng gobyerno is more efficient and more importantly, spent here? Pero wala eh. So, nakikita ko nothing actually that he's going to do kung puro lip service lang is going to affect his trust and approval ratings, except possibly para lalong bumaba. Opo, other topic naman ma'am, bago si partner Admar. Sa larangan po ng optics, no, at ng communication, anong tingin mo dun ma'am, doon sa mga kumakalat na issue against First Lady Liza Marcos? Though, sinabi po ng Malacanang na yung mga alegasyon laban sa unang ginang, mga chismis, ay sadyang ipinakalat para po dungisan ang integridad at karakter ng first couple, ma'am. Nag-viral yun eh. Ay, yung bago, Yung bago, ma'am, itong yung bago. yung may paggamit di umano ng ipinagbabawal na gamot at saka yung mga sexual conduct, quote-unquote, binabasa ko lang itong article ng isa pong pahayagan. Alam nyo, it's very difficult to talk about the First Lady kasi hindi siya public official, sa totoo lang. But she is a public figure. So pwede siyang, public interest pa rin na pag-usapan siya. The problem is, so we've already accepted the fact na hindi sila sumasagot. There is no transparency. Hindi sila open. And worse,
ang nangyayari, pagka pinag-uusapan sila, which cannot be helped, nagagalit sila and they take it out on the people who are talking, the people who are asking questions. Siyempre, pag-uusapan sila. Totoo man o hindi ang lumabas, the best solution para sa kanila sa Malacanang is to meet the issue head-on. Ang kaso nasanay tayo, I won't dignify that, hindi yan totoo, pero it's so lame ang datingan. Like they don't put any effort at all into it. Like it's very uncomfortable for them na pag-usapan kasi baka may lumusot, baka may masabi, baka may madulas, less talk, less mistake. Yun ang impression na nakukuha natin. I'm not saying na they should react to every little thing. Pero pag umaabot na sa punto na nagtatanong ang publiko or they're already making snide remarks or it affects the dignity of the office of the president, siguro naman a modicum of addressing the issue at pakalmahin yung mga concerns ng mga tao should be on their top priority. So, hindi nakikita wala tayong nakikitang ganon. So, dumadagdag yung ebidensya sa mata ng publiko na wala naman silang pakialam sa mga ordinaryong mamamayan. They keep doing what they're doing, ang justification nila, public interest para sa mga tao, para sa publiko, transparency, and all of those motherhood statements. But we know better because their actions speak a lot louder than their PR does. Attorney, balikan ko lang yung issue kong